Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng YouTube channel na ito. Ako po si Marina. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng aking lolo. Siya po ay nagmula sa isang isla na matatagpuan sa Bicol Region. Ang mga magulang ko ay dito na nakapagtrabaho at nanirahan sa Maynila. Sa tuwing bumibisita dito sa amin si lolo, marami siyang mga kababalaghang ikinikwento sa akin. At isa na dito ang tungkol kay Magindara. Si Magindara daw ay isang napakagandang babae at may malamyos na tinig. Walang sino mang nakatatanggi sa kanyang nakaaakit na kagandahan. Animoy may mahika raw ito, kaya nagagawang pasunurin sa kanya ang mga nabibiktima niya. Tama po, isa po siyang maladyosang babae, ngunit kumikitil ng buhay. Lahat ng lalaking sumasama sa kanya ay hindi na kailanman nakababalik pa sa lupa. Dahil hindi po tao si Magindara. Isa po siyang masamang sirena na tinatawag na aswang ng dagat ng mga taga-isla. Ang kwento pa sa akin ni lolo, noon daw sa islang yon, may mga mangingisdang matitigas ang ulo. Na sa kabila ng pagbabawal, ay walang pakundangan sa pagsira sa yamang dagat. May mga kwentong nagpakita raw umano sa kanila si Magindara at inakit sila nito. Sumunod sila sa babae at hindi na sila nakabalik pa. Hindi na sila muling nakita pa ng kani-kanilang pamilya. Hanggang isang araw, nasa gitna daw ng laot si lolo. Nangingisda siya. Ngunit inabot siya ng masamang panahon sa gitna ng dagat. Biglang lumakas ang hangin at ulan, na halos tumaob na ang kanyang bangka. Takot na takot daw siya at ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata upang manalangin at ipagpasa Diyos na lamang ang kanyang buhay. Ngunit pagdilat niya ng kanyang mga mata, nagulat siya dahil may napakagandang sirena na sa kanyang harapan. At mas matinding takot ang kanyang naramdaman nang biglang sumagi sa isip niya si Magindara, ang tinatawag ng mga taga-isla na aswang ng dagat. Ha? Sino ka? Takot na tanong ni lolo. Ako si Magindara. Sagot nito. Halos manigas daw si lolo sa takot at hindi na siya makakilos. Huwag kang matakot. Walang masamang mangyayari sa'yo. Pinigilan ko lang ang iyong bangka na huwag tumaob. Wika nito. Nanginginig man sa takot ay nagpasalamat siya dito. Maraming salamat. Akala ko katapusan ko na. Matamis itong ngumiti sa kanya. At mas lalo daw itong naging kaakit-akit. Napakaganda mo. Nabibighaning wika niya. Kahit sinong lalaki, di makakatangging sumama sa'yo. Kahit saang lupa-lupa ng daigdig mo siya dalhin. Bigla daw itong natawa. Pasensya na. Pero mga masasamang lalaki lamang
ang mga kinukuha ko. Sige na, makakabalik ka na sa isla. Wika nito. Sabay talon sa bangka at mabilis na lumangoy palayo. Kinabukasan daw ay natagpuan ng ibang mga mangingisda ang bangka ni Lolo na palutang-lutang sa laot. At si Lolo, nakahiga at tulog na tulog. Ang akala nga daw nila ay patay na siya. Ikinuwento niya sa kanila ang naging karanasan niya sa gitna ng dagat. Ngunit hindi daw sila naniwala kay Lolo. Maaaring nawalan daw ng malay si Lolo nang masagupa ang sama ng panahon at isang panaginip lamang daw ang kanyang kwento. Ngunit pinaninindigan ni Lolo na totoo ang kanyang mga nasaksihan. Hindi ko rin alam kung maniniwala ako sa kanyang kwento o hindi. Lolo, baka po talaga panaginip niyo lang yun. Nagdududa kong wika. Totoo siya. Katunayan nga niyan, kamukha mo siya, Apo. Nangingiting wika ni Lolo. Lolo naman tinatakot mo naman ako. Ayoko maging aswang ng dagat. Hindi ka ba nagtataka kung bakit lagi kang champion sa mga swimming competition na sinasalihan mo? Lolo naman At nakita ko na lamang ang pagngiti ni Lolo. Isang mapait na ngiti.